Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to GK Diaries. Ako, si Attorney Selena, 34 years old. Matagumpay na abogado, galing sa pamilyang may kaya. Isang babaeng natutong ngumiti sa harap ng tao kahit wasak sa loob. 5 taon na ang nakakalipas mula nang mamatay ang asawa kong si Daniel. Isang pulis. Napatay siya sa isang engkwentro sa Mindanao. Isang tawag lang. Isang gabi lang. At gumuho ang buong buhay ko. Wala kaming naging anak. Ang naiwan lang sa akin ay ang apelyido niya at ang napakalaking katahimikan sa bahay. Pagkatapos noon, ibinaon ko ang sarili ko sa trabaho, kaso, kliyente, korte, panalo, bayad. Paulit-ulit lang. Hanggang sa hindi ko namalayan. Gabi na pala ako umuwi para lang matulog sa isang kama na masyadong malaki para sa isang tao. May sarili akong driver, si Brandon. 38 years old. Tahimik at maalaga. May asawa siya at 2 anak sa probinsya. Sa bahay naman, may isa akong kasambahay, si Manang Liza. Matagal na sa pamilya namin. At may isa akong houseboy, si Tomas, 26 anyos. Tahimik din, masipag, at masyadong mapagmasid. Sa una, si Brandon isang simpleng driver lang. Ma'am Selena ang tawag niya sa akin. Laging maaga, laging maayos ang suot, laging may baong respeto sa boses niya. Pero napansin ko, habang tumatagal, mas nagiging personal ang mga tanong niya. Ma'am, kumain na po ba kayo? Ma'am, mukhang pagod kayo ngayon na. Ma'am, okay lang po ba kayo? Nung una, hindi ko pinapansin. Sanay ako na ako ang nagbibigay ng comfort. Hindi tumatanggap. Pero may mga gabi talagang kahit gaano ka katatag sa korte, pag uwi mo, gusto mo ring may magtanong kung kaya mo pa. Isang gabi, sobrang bigat ng araw ko. Natalo ako sa isang kasong alam kong dapat na panalunan ko. Pagpasok ko sa kotse, hindi ko na napigilan. Brandon, minsan ba napapagod ka na rin sa buhay? Tanong ko, nakatingin lang sa bintana. Sa rearview mirror, nakita ko ang mga mata niya. Malalim at maingat. Oo, ma'am. Pero mas nakakapagod po pag wala kang mapagsabihan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may pumutok sa dibdib ko. Dahil sa wakas, may nakarinig sa akin. Simula noon, mas naging madalas ang pag-uusap namin. Traffic man o mahabang biyahe, napupunta sa kwento ang tahimik na oras. Tungkol sa asawa niyang laging galit, sa mga anak niyang bihira niyang makita, sa lungkot niya dito sa Maynila. At ako naman, nagkwento tungkol sa dati kong asawa. Sa gabi ng huling tawag niya, sa takot na natutulog akong mag-isa sa kamang matagal ng malamig. Habang tumatagal, na nakikilala ko si Brandon, naging palagay ang loob ko sa kanya. Aware ako na may asawa siya, pero pag magkausap kami, ramdam kong parang may kakaiba kaming koneksyon sa isa't isa. Ayokong bigyan ng kahulugan noong una, pero habang tumatagal,
Nagkakaroon na ng kahulugan ang bawat tinginan namin. Hanggang sa isang araw, inaya ko siyang uminom sa isang bar. Gusto ko na mag-unwind noong araw na yon dahil ramdam ko na ang pagod mamuhay mag-isa. Brandon, samahan mo muna ako uminom. Antayin mo ako at magbibihis muna ako. Pagpasok ko, nagbihis ako ng isang dress na hapit sa katawan ko. Nag-ayos ako na parang gusto kong kumawala sa lungkot na nararamdaman ko. Paglabas ko, napatingin sa akin si Brandon. Baka matunaw ako niyan. Pagbibiro ko, "Ma'am, ang ganda niyo po." "Huwag mo na akong bulahin. Halika na. Tara na." Umupo ako sa tabi ng driver seat. Nagulat siya dahil sanay siyang sa likod ako parati. Alam kong napapasulyap si Brandon paminsan-minsan. Pero imbis na sitahin siya, hinayaan ko lang siya. "Ma'am, ano pong naisipan niyo ngayon? At gusto niyong uminom?" "Bakit? Masama bang mag-enjoy din ako? Nakakapagod mamuhay mag-isa." "Hindi ka naman nag-iisa, ma'am. Andito naman ako." Pagkasabi niyang iyon, napatingin ako sa kanya. "Alam mo namang may asawa ka, Brandon." "Alam ko, ma'am. Pero pwede ko naman kayong samahan sa mga gusto niyo. Kaya nga ako ang driver niyo. Handa akong samahan ka kahit saan." Tumawa na lang ako. "Ang dami mong alam." "Pero seryoso ako, ma'am." Tila may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. "Andito lang ako sa tabi mo." "Salamat." Yun na lang ang tangi kong nasagot. At nakarating na kami. "Antayin ko na lang kayo dito, ma'am." "Hindi. Samahan mo ako sa loob." "Paano ko makakahanap niyan, ma'am, kung sasama pa ako sa loob?" "Diba sabi mo, sa tabi lang kita. Halika na. Akong bahala sa bayan." At hinila ko ang kamay niya papasok sa loob. Mainit at maingay sa loob. Maraming nagsasaya. Kanya-kanyang grupo. Kami, umupo sa may sulok. Nagsimula na akong uminom. Nabigla siyang nagsalita. "Ma'am, hinay-hinay lang ha. Hindi mo naman ako pababayaan, di ba? Tsaka, huwag mo na akong tawaging ma'am. Selena na lang." "Sige, Selena. Tsaka, huwag ka masyadong uminom ha. Magdadrive ka pa pauwi mamaya. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan." Sa paglipas ng oras, medyo nakaramdam na ako ng hilo. Kaya naman, naisipan kong makijoin sa mga sumasayaw sa dance floor. Iniwan ko mag-isa si Brandon sa upuan. Habang nagsasayaw ako, naramdaman ko na may lalaking lumapit. Hinawakan niya ang bewang ko. Hindi ko kilala. Kaya naman, pilit kong inilalayo ang sarili ko. Aalis na sana ako. Nabigla akong hinila ng lalaki. "Dito ka muna. Kanina ka pa namin tinitignan. Wala ka namang kasama, di ba?" Sasagot na sana ako. Nabiglang sumulpot si Brandon. "Pasensya na, Brad. Pero, pwedeng wag mong hawakan ng girlfriend ko." Pinitiwan ako ng lalaki. "Boyfriend mo yan?" tanong ng lalaki. Yumakap ako kay Brandon.
Oo, boyfriend ko siya. At dali-dali kong hinatak ang batok niya at saka ko siya hinalikan. Nagulat ako sa ginawa ko. At ayun, umalis na yung lalaki. Pagkatapos nun, bumalik kami sa upuan namin. Hindi ako umiimik. Tila nahimasmasan ako sa ginawa ko. Kaya naman, hindi nagtagal, nag-aya na akong umuwi. Sa kotse, walang nagsasalita sa amin. Hanggang sa ako na ang bumasag sa katahimikan. Brandon, pasensya ka na sa ginawa ko. Hindi ko sinasadya. Huwag kang humingi ng pasensya, ma'am. Sabi ko naman sa'yo, andito lang ako. Hinayaan ko na magkahawak kamay kami hanggang sa makarating kami sa bahay. Sa biyahe namin, hindi ko na namalayan na nakatulog na ako. Nagising na lang ako na nasa bahay na kami. Pero dahil nahihilo ako, hindi ko kayang tumayo. Ma'am, gising ka na. Andito na tayo sa bahay mo. Sige. Yun lang ang tangi kong nasagot. Pero hindi pa rin ako bumababa. Ma'am, tara na. Ihahatid na kita sa loob. Eksakto naman na naka-off si Manang Liza noon. Kaya naman, si Tomas lang ang nasa bahay noon. Si Tomas ang nagbukas ng bahay ko. Tutulong sana siya sa pag-akay sa akin, pero pinigilan siya ni Brandon. Ako na, Tomas. Bumalik ka na sa pagtulog. Aalis na ako. Paghatid ko kay ma'am sa kwarto niya. Naramdaman ko na lang na nasa kama na ako. Brandon. Bakit, ma'am? Naiinitan ako. Sinubukan niya akong pigilan. Ma'am, ayokong samantalahin na lasing ka. Hindi ako lasing, Brandon. Alam ko ang ginagawa ko. At tuluyan nang may nangyari sa aming dalawa. Mula nang mabiyuda ako, doon ko lang ulit naramdaman na maging babae. Pero paggising ko, wala na siya sa tabi ko. Nagising akong masakit ang katawan ko. Pero alam na alam ko kung ano yung nangyari. Napangiti ako nang maalala ko. Para akong bumalik sa pagkadalaga. Para bang dalagang kilig na kilig sa boyfriend niya. Nagising na ako sa pagpapantasya nang kumatok si Tomas. Dali-dali na akong nag-ayos at nagpanggap na parang walang nangyari. Pagbaba ko, nakita ko si Tomas na naghahanda ng pagkain. Si Brandon agad ang una kong hinanap. Si Brandon. Anong oras siya umalis? Pagtatanong ko. Kaninang 6:00 po, ma'am. Nagmamadali po siya kanina eh. Biglang nawala ang ngiti ko. Naalala ko ang katotohanan na may asawa pala si Brandon. Lunes na nang bumalik si Brandon dahil balik trabaho din ako. Kamusta po kayo, ma'am? Okay lang, Brandon. May sasabihin nga pala ako. Panimula ko. Ma'am, kung sasabihin yung kalimutan ko po yung nangyari, hindi ko po pwedeng gawin yun. Napatingin ako sa kanya. Bakit naman? Dahil yun po yung gabing pinakaswerte ako. Brandon, huwag mong gawing biro ang nangyari.
Alam naman nating mali yun. Kung mali, ma'am, bakit itinuloy pa din natin? Bakit ikaw mismo ang nagpahintulot nun? Hindi ako nakasagot. Selena, willing naman akong pasayin ka. Basta payagan mo lang ako. Pero Brandon, pwede mo akong pagkatiwalaan, Selena. Hindi ko alam kung bakit hindi ko kayang hindian si Brandon. Dahil nagpatuloy kami sa lihim namin. Sa umaga, ma'am ulit ang tawag niya. Professional at maingat. Pero sa gabi, ako si Selena, ang babaeng marunong din palang mangailangan. Pero habang tumatagal, mas lalo akong binabagabag ng konsensya ko. Tuwing nakikita ko siyang may kausap sa cellphone, malamang asawa niya. Tila may kurot sa dibdib ko. Hindi ako kabit material, pero heto ako. Pero habang ako ay nalulunod sa maling pag-ibig, may isang taong tahimik na nagbamasid. Si Tomas. Napapansin ko na ang mga titig niya. Hindi ba panghusga, kundi parang nag-aalala. Ma'am, okay lang po ba kayo? Madalas niyang tanong habang inaabot ang kape ko sa umaga. Hindi ko alam kung napapansin niya ang relasyon namin ni Brandon. Pero alam ko na tahimik lang siyang nag-oobserba sa amin. Hanggang sa isang gabi, tahimik akong nag-iisip sa veranda. Nang lumapit siya. Ma'am, ayos ka lang ba? Parang nitong nakaraan, malalim ang iniisip mo. Hindi ko din alam, Tomas. Parang naguguluhan ako sa sarili ko. Bakit, ma'am? Tungkol ba sa inyo ni Brandon to? Natahimik ako sa sinambit niya. Tila may alam siya sa lihim namin. Magsasalita pa sana ako nang bigla ulit siyang magsalita. Ma'am, alam niyo naman po sigurong may pamilya siya. Huwag mo sanang hayaang mapunta ka sa mali, ma'am. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko din alam, Tomas. Malayo to sa gusto kong mangyari. Pero heto ako. Andito sa sitwasyong ito. Lumapit siya nang mas malapit sa akin. Ma'am, marami namang lalaki dyan. Yung mga single. Huwag mong ikulo ang sarili mo sa taong pamilyado na. Para kang mas matanda sa akin kung magsalita, ha? Seryoso siyang tumingin sa akin. Ma'am, kung lalawakan niyo ang tingin niyo, ma'am, may mga taong handa kang mahalin nang hindi ka nasasaktan. Sino naman ang willing sumalo sa biyudang kagaya ko? Tumingin siya sa mata ko. Ako, ma'am. Handa ako. Nagulat ako sa sinabi niya. Ano ka ba, Tomas? Parang pamangkin na kita sa edad mo. Hindi na ako bata, ma'am. Tsaka, matagal na kitang gusto. Naunahan nga lang ako ni Brandon. Pero handa akong saluhin ka, ma'am. Tila may kung ano sa mga salita niya. Naramdaman ko na lang na lumapat na ang labi niya sa akin. Pumikit ako. Gusto ko siyang itulak noon. Pero sa isip ko, tama din naman ang mga sinambit niya. Kaya imbis na itulak siya, hinayaan kong may mangyari sa amin. Oo, pinatulan ko din si Tomas sa
sa kagustuhan kong ibaling ang atensyon ko. Dahil ayoko nang maging pangalawa sa buhay ni Brandon. Pagkatapos ng mangyari sa amin ni Tomas, hindi na naging normal ang araw ko. At doon nagsimula ang panibagong pagkakamali. Hindi alam ni Brandon ang tungkol sa amin ni Tomas. Ang buong akala niya, siya lang ang lalaki sa buhay ko. At si Tomas, akala niya tinapos ko na ang relasyon ko kay Brandon. Pero hindi pa din pala. Pero mas madalas ko nang kasama si Tomas dahil gusto ko na din talagang tapusin ang kung anong meron sa amin ni Brandon. Pero sa tuwing maglalambing si Brandon, lumalambot ako to the point na ayoko na siyang bitawan pa. Kaya nagpatuloy ang setup ko sa dalawang lalaki sa buhay ko. Hindi ko alam bakit hindi ko mabitawan ang isa sa kanila. Magkaiba sila. Pero pareho kong hinahanap-hanap. Hanggang sa isang araw, dumating ang araw na sasampal sa akin sa katotohanan. Akala ko pagod lang. Akala ko stress lang. Dahil isang umaga, nagising ako na may kakaiba sa pakiramdam ko. Naging sensitive ang pang-amoy ko. Naging moody ako. Dumuduwal din ako pag may hindi ako gusto. Doon ako kinabahan. Doon ko napagtanto na matagal ko na palang hindi naiinom ang pills ko. Kinutuban ako na maaaring buntis ako. Pero ipinagdadasal ko na sana mali ang hinala ko. Pero para makasiguro, bumili ako ng pregnancy test. Sa loob ng banyo, parang napakatagal ng oras. Habang hinihintay ko ang resulta, hindi ako mapakali. Umaasa akong negative. Pero makalipas ang ilang minuto, lumabas na ang resulta. Malinaw. Malinaw na positive. Hindi ko alam kung anong i-react ko. Hindi ako makaiyak. Hindi din makasigaw. Dahil alam ko, kasalanan ko kung bakit ako humantong sa ganon. At ang malala, hindi ko alam kung sino ang ama sa kanilang dalawa. Si Brandon ba? Ang lalaking may asawa, may pamilya, at may mundong hindi ako kasya? O si Tomas, ang lalaking mas bata, tahimik na nagmamahal, pero nadamay sa gulo ng buhay ko? Paano kung malaman ng asawa ni Brandon? Paano kung lumabas ang katotohanan at hindi ko masabi kung sino ang ama? Sa unang pagkakataon, bilang abogado, wala akong depensa. Wala akong argumento. Wala akong lusot. Sanay akong magtanggol ng kliyente. Sanay maghanap ng butas sa batas. Sanay magsalita ng may tapang. Pero nung araw na yon, wala akong depensa laban sa sarili ko. Doon pumasok sa isip ko ang takot. Hindi lang dahil sa responsibilidad, kundi dahil sa kahihiyan. Anong sasabihin ng pamilya ko, ng mga kasamahan ko, ng mga kliyenteng tumitingala sa akin bilang ehemplo ng disiplina at prinsipyo? Paano kung kumalat? Paano kung malaman na hindi ko alam kung sino ang ama sa kanila? Mas malaki ang takot ko sa paghuhusga ng tao kaysa sa pagiging single mother. Mas masakit isipin ang mga bulong-bulungan kaysa sa hirap ng pagbubuntis. Hindi ko inaakalang
aabot ako sa ganito. Bilang abogado, alam kong may mga paraan. May DNA test, may legal na proseso, may mga pwedeng gawin para malinawan ang lahat. Pero bilang babae, natatakot ako. Natatakot akong husgahan. Natatakot akong mawalan ng respeto ang mga taong tumitingin sa akin ng mataas. Natatakot akong masira ang pangalan na buong buhay kong iningatan. Hindi ko alam kung aamin na ba ako agad. Kung kakausapin ko na ba sila pareho. Kung dapat ko bang piliin na lang ang katahimikan at akuin ang lahat. Kahit hindi malinaw ang katotohanan. Alam kong mali ang ginawa ko. Wala akong idadahilan doon. Hindi ako biktima. Ako ang pumili. Ako ang lumampas. Pero ngayon, may batang darating na walang kasalanan. Hindi ko alam kung paano sisimulang itama ang lahat nang hindi tuluyang gumuguho ang mundong binuo ko. Kaya ako nagsasalita ngayon. Kaya ako umaamin. Kasi wala akong mapagsabihan. Hindi ko ito kayang ikwento sa pamilya ko. Hindi sa mga kaibigan ko. Lalong hindi sa mga taong nakakakilala sa akin bilang attorney. Na laging tama ang desisyon. Dito lang ako may lakas ng loob maging totoo. Isa lang akong babaeng nagkamali. At ngayon, ay natatakot sa magiging kapalit. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ano ang gagawin mo? Paano ko haharapin ang katotohanan nang hindi tuluyang nawawala ang sarili ko? Huwag niyo akong tutularan. Isang sandaling kahinaan, isang pusong uhaw sa lambing, at isang desisyong padalos-dalos. Pwedeng magdulot ito ng problemang panghabang buhay. Ang lungkot, lilipas. Ang tukso, humuhupa. Pero ang bunga ng maling desisyon, mananatili. Kaya kayo, mag-isip muna bago magpadala sa nararamdaman. Dahil hindi lahat ng init ng sandali ay kaya mong panindigan pag lumabig na ang lahat. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang. Selena.